Blessed morning, everyone! Today is Wednesday, September 17, 2025. So again, ako si Leah Consulta, member ng Team Jesus International Ministries. So ngayon ay magbabahagi ulit ako sa inyo ng aking testimony. At meron akong napiling Bible verse na angkop dito sa aking testimony. Ito ay nagmumula sa Jeremiah 29:11. Sabi dito, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon Jesus. So, ito mga kapatid, ibig sabihin pala, may plano na ang Diyos para sa atin. So, kagaya ko noon, kagaya namin mag-asawa na ibahagi ko sa inyo yung pangyayari sa buhay namin, yung pagpanganak ko dun sa pangalawa kong baby na patay nung lumabas, tapos hindi namin alam kung anong nangyari kasi kahit magpa-check up wala kami kasi walang trabaho yung aking asawa. Dahil yung asawa ko noon mga kapatid ay parang hindi siya seryoso sa trabaho. Yung pag ano, a-absent. Pag naisipan, umabsent, a-absent kahit nakabihis na yan, nakasapatos na. Pag tinamad, huhubarin niya lahat yan at matutulog siya. So, ayun ang asawa ko noon mga kapatid. Grabe, kaya umiiyak ako pag gabi-gabi kasi syempre sobrang hirap na nga namin. Tapos pala absent pa siya sa trabaho. Talagang kakapusin kami. Kaya dahil nainis din yung bisor niya noon sa kanya at pala absent siya, hindi siya agad pinarinyo ng kontrata. Kaya nung malapit na akong mga anak, natambay siya noon ng 3 hanggang 4 na buwan siguro. Kaya hindi talaga ako nakapagpa-check up nung malapit na akong mga anak. Pero nung nangyari yung sa buhay namin, nung pinagbigyan siya ulit ng bisor niya na mag-renew ng kontrata, sumipag yung asawa ko mga kapatid. Hindi na siya nagpapalit, hindi na rin siya nag-absent. Tuloy sa isang kontrata niya, hindi talaga siya umabsent, kaya na provisional siya, ay provisionary, and then na regular. So, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa pagbabagong ginawa niya sa asawa ko. Yun mga kapatid, masakit lang yung proseso, pero dahil sa pangyayaring yun, nagbago ang asawa ko. Nagseryoso siya sa pagtrabaho, nagsikap siya sa paghahanap buhay, and then, yun, unti-unti naming nabago yung aming pagsasama. Nung na-regular siya sa trabaho, nagpakasal kami. And praise God, ngayon, meron na kaming bahay. So, kung noon ay nangungupahan kami sa maliit na kwarto, doon sa maliit na kwarto na yun, nandun na yung aming lamesa, yung lalagyan mo lang ng division para meron namang ano doon sa may partition doon sa mahigaan namin. At saka yung CR doon, common. Alam niyo ba yung common mga kapatid? Yung CR na lahat ng borders, doon kayo magsi-CR. Sa CR na yon. So, kung may maabutan kang nagsi-CR doon, kahit masakit na yung tiyan mo, mag-aantay ka doon sa labas. Yun ang inuupahan namin mga kapatid. Pero napakabuti ng Diyos, binigyan niya na kami ngayon ng bahay at nakakapumuhay na kami ng maayos. Dahil sa awa ng Diyos, 17 years nang regular sa trabaho ang asawa ko. So, kahit marami namang mga pagsubok, ay hindi nagkukulang ang Diyos na magbigay sa amin ng biyaya. Kaya tinutulungan kami ng Diyos sa araw-araw namin buhay at lubos kong pinagpapasalamat yun mga kapatid. Dahil kung noon ay di ba, naikwento ko sa inyo, nakagasira lang kami. Ngayon, may sarili na kaming kontador. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. At kahit na binigyan niya kami ng anak, yung si Bimbim, na hindi siya nakakalakad at meron siyang kondisyon na panghabang buhay. Pero natutustusan namin yung kanyang mga pangangailangan sa tulong ng Diyos. Diba? Napakabuti ng plano ng Diyos mga kapatid. Minsan napakasakit lang ng proseso. Pero kapag
Talagang inano mo yun, naaral sa'yo na kailangan mong magsumikap dahil dinisiplina ka ng Diyos, di ba? Kumbaga, ito, hindi binigay sa'yo ng Diyos yung pagsubok na yun para panghinaan ka. Kundi binigay niya yun para magsumikap ka at lumapit ka sa Kanya. Hallelujah. Ayan. Yan mga kapatid. Huwag natin sukuan yung ating mga asawa dahil yung mga asawa natin, kahit ngayon, oo, pasawayan, pero iluhod natin sila sa kawaan ng Panginoong Diyos sa Ama. Ang Diyos ang magbabago sa kanila mga kapatid. Talagang napakabuti ng Diyos at pinago niya yung asawa ko na dati ay hindi talaga siya nagsiseryoso sa hanap buhay, pero ngayon, nanghihinayang na siyang umabsent. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa buhay namin mag-asawa. Yan. Praise the Lord Jesus Christ. Yan lamang mga kapatid. God bless everyone. Bye-bye.